So, ayan na nga mga ma'am sir, kahit papano is may natanggap naman tayong konting update from the HQ ng Sitaw ngayong araw. So, actually yung update na to, galing siya sa group ng partnership. Yung brother ko kasi yung naka-join doon. So, ayun, nag-update siya kanina sa GC namin. And share ko na lang din dito sa aking channel. So, para marami yung makaalam dito sa update na to ng HQ ng Sitaw. So, itong mga nakaraang araw nga, wala tayong masyadong update. Kaya maraming mga nagtatanong na, ma'am, bakit wala po kayong update about kay Sitaw sa mga pending withdrawals about sa disbursement natin? Ayan. So, ano nga po yung i-update ko? Wala ngang update. Alam nga namang gumawa-gawa tayo ng kwento para lang may mai-update tayo sa mga tao. So, ayoko naman ng gano'n na magbibigay ako ng false hope na wala namang basihan or gagawa ako ng kwento na wala namang basihan para lang mapanatag kayo. So, mas maganda pa rin is manggaling yung update doon mismo sa HQ ng Sitaw. So, ang gusto yata ng iba is mag-content ako ng mag-content ng update kay Sitaw, which is anong i-content ko, di ba? Alam nga namang pagkakitaan ko lang yung mga content kay Sitaw na wala namang basihan. 'Di ba? Para lang may masabi ako sa vlogs ko. So hindi naman tayo ganoon. Katulad ng iba na magbibigay ng false hope sa mga tao na kahit wala naman talagang lumalabas na balita. So ayoko naman gumawa-gawa ng kwento or ng kung ano-anong mga information yung maibigay ko sa inyo. Ayan, mas maganda pa rin na manggaling kay Sitaw. Kaya nga po kapag tahimik kami sa GC or ganito wala tayong nai-upload. So isa lang ibig sabihin yan, waiting din po kami ng update na galing kay Sitaw. So waiting din po kami sa update ng mga disbursement natin. So ayun, para naman sa mga nagtatanong, ma'am, bakit ganon? Hindi pa nga tapos yung mga pending withdrawals, hindi pa nga tapos yung problema natin kay Sitaw. And still, eto, may bago ka namang pinopromote na business, platforms, or whatsoever. So, ano bang gusto nyong gawin ko mga ma'am? So, magmukmok sa isang tabi, di ba? O, alangan namang tumunganga tayo at hindi tayo maghanap ng another extra income or side hustle, di ba? So, it doesn't mean na nag-close si Sitaw is mag-i-stop na tayo doon. So, kailangan natin patuloy na maghanap ng another source of income kaya tayo nag-a-upload na another videos and another content para makatulong din po sa mga kababayan natin na naghahanap ng side hustle or extra income kahit nasa bahay lang. So, ito, babasahin ko na lang po yung konting update from the HQ ng Sitaw. So, ang sabi dito, we don't have any bank transfer at the moment. I am currently discussing this with several banks. Once we confirm that there is no problem, we can pay the sellers. And then, may nakalagay dito our request. Siguro merong representative tayo ng mga sellers and then pinaabot itong request natin. Nakalagay dito, if we may suggest, if hindi po kaya matapos within 2 weeks, much better if makapagpalabas po ng announcement kaagad. If ever kasi na natapos yung 2 weeks, then biglang babaguhin na naman yung schedule and announcement, which is correct, diba? Ina-expect na natin yan na may possibility na ma-extend na naman tong 2 weeks. Kasi nga, diba, nagbaba sila ng memo nakaraan na nakikiusap sila ng extension 1 to 2 weeks para sa mga disbursement natin. So, ito yung representative ng mga seller na nag-request. Ito nga yung sabi niya na if we may suggest na if hindi kaya matapos within 2 weeks, much better if makapagpalabas po ng announcement kaagad. If ever kasi na matapos yung 2 weeks, then biglang babaguhin na naman yung schedule and announcement, which is talagang magkakarambola na talaga yung mga sellers kasi paurong na ng paurong, ilang beses na na-extend, so extend na naman ulit. So yun lang yung pakiusap sa HQ ng Sitaw. And another thing, kasunod nun, mas okay po na mag-intay ng matagal na may assurance. Instead na magbigay ng schedule yet hindi naman pala
susundin. Tama naman yun. So, tama yung nagpaabot ng request na to, no? To the HQ ng Sitaw, which is, ito rin naman talaga yung process nating mga seller na may possibility na baka nga, ito yung kinakatakot natin na baka nga ma-extend na naman na nagbigay-bigay ng schedule ng 1 to 2 weeks and then hindi pala masusunod. So, ito naman po yung response from the HQ ng Sitaw. So, sabi nila, the earliest to fix this would be next week. So, ayan, walang exact date, pero naglabas naman sila ng statement na the earliest to fix this matter, which is ito ngang disbursement nating mga seller, would be next week, which is good news, no? Kahit pa paano, nawala na sa natin, sa pag-aalangan natin na possible na ma-extend naman ng ma-extend. So, dito, nagbigay na ng statement yung HQ ng Sitaw na the earliest to fix this would be next week. So, expect natin yan mga ma'am sir. Abangan natin yan next week. So, ayan, sabi pa dito, ayan po ang updates mula sa HQ na ibinaba po from our head. Lahat ng concerns and suggestions nyo na sa tingin ninyo po ay makakatulong sa pagpapabilis ng disbursement process ay ipinapasa po namin sa HQ, which is good thing naman na at least naman na ipaparating natin sa taas, no, sa Sitaw mismo yung mga concern natin at sa loobin din dito sa mga nangyayari na to. Let's wait until next week po and let's hope and pray for positive results, updates with bank transition. Thank you. So, ayun. For me, positive tong updates na to and yun na nga, let's hope and pray na lang for the best, no? Sa next week, ayan, abangan natin yan mga ma'am sir. So, ayun lang po yung update natin mga ma'am sir. I hope kahit kapano nakatulong yung konting updates natin sa ating mga kapwa sellers dyan sa ibang bansa, dito sa Pinas, mga members natin, para kahit paano is mapanatag naman tayo. And if you think na nakatulong sa inyo yung update na to, please like and subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. So, yun lang mga ma'am sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po!